po sa ating lahat. Inanyayahan ko po ang lahat na tumayo. Tayo po ay umpisa na sa gawain ng ating Panginoon. Atin pong itumo ang ating mga ulo at damin po natin ang presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ama namin sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa gabi ito. Na muli, Ama, muli kami nagkatipon upang sambahin ka, Panginoon, sa Espiritu at Tuhan. Ama, kayo ang mamayari ng langit at lupa. Lahat ng narito, Panginoon, sa mundo, sa inyo nagmula. Maging ang buhay ng bawat isang narito, Panginoon, kayo ang may hangganan. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong anak na si Jesus. Sa krus ng Kalbaryo, Ama, binigay niyo ang iyong anak upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng kaligtasan. Salamat po, Panginoon. Salamat naman. Sa gabi ito, Panginoon, tinataas ko po sa inyo ang gawain ito. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat pamilyang narito ngayon. Ang bawat isa, Panginoon, pagpalain niyo po. Itinataas ko rin po sa inyo, Ama, ang lahat ng tutugtog at awit, Panginoon. Pagpalain niyo rin po sila. Na ang kanilang mga talento, Panginoon, walang ibang makinabang ito kundi kayo, Ama, at kayo, Panginoon, ang maparangalan sa gabi ito. Itinataas ko rin po sa inyo, Panginoon, ang aming pastor, na sa gabi ito, Panginoon, magpapahayag siya ng mga salita mo, Panginoon. Pagpalain niyo po, Ama, ang aming pastor. Bigyan niyo po siya, Panginoon, ng karunungan na ang bawat sasabihin niya, Ama, ay buhat lamang sa inyo. At turuan niyo po, Panginoon, ang bawat isa na narito ngayon na tanggapin ang iyong salita. At mamuhay po kayo, Lord, sa aming puso. At turuan niyo po kami, Panginoon, na magkaroon, Lord, ng pusong marunong tumanggap. Ama, salamat po. Tinataas ko rin po, Panginoon, sa inyo ang aming mga kapatid na wala na po ito, Ama. Na sila man, Panginoon, ay makarating na makayapa sa bahay-sambahan, Panginoon, upang makasama namin sila, Panginoon, sa pagpupuri sa inyo, Panginoon. Ama, itinataas ko rin po sa inyo ang bawat sulok ng simbahan ito na magkaroon ng kapayapaan sa bawat sulok ito, Panginoon. Ngayon pa lang, Ama, amin ang tinatanggap ng tagumpay sa gabi ito. Salamat po, Ama, sa kagalingan, sa kalakasan ng aming pangatawan sa gabi ito. Salamat po, Lord, sa Banal na Espiritu sa gabi ito. Salamat po, Lord, sa mga anghel na mababantay sa bawat sulok ng simbahan ito. Ama, salamat po. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat isang narito ngayon. Salamat, Ama. Walang ibang mataas, maparangalan, kundi ang pangalan niyo, Panginoon Jesus. Maraming salamat. Kaya, Ama, amin pong binabalik ang lahat ng papuri parangal sa pinakamatamis mong pangalan, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Lahat po ay magsabi na, Amen. Amen.
salita ng ating Panginoon sa Ephesians 2:8-10. For by grace you have been saved through faith. Sabihin niyo nga po sa ating mga katabi na, dahil sa biyaya ng Diyos, ikaw at ako ay naligtas. Amen. Napakabuti nga po ng ating Panginoon dahil kahit na po tayo ay napapalayo sa Kanya, never po niya tayong pinabayaan. Amen po ba? Kaya ngayong gabi wala po tayong ibang gagawin kundi sumayaw, umawit ng malaya sa ating Panginoon. Ang lahat ay pumalakpak. Wala kang po ang magtataas, Panginoon. Samahan niyo po kami sa pag-awit.
Panginoon. Kaya naman po ang aming sasawahin ko po. Tunay nga po, Panginoon, na kayo ay tapat sa amin. Maraming salamat, Panginoon. Dahil laging nandiyan kayo sa amin. Tunay nga po, Panginoon, na hindi namin alam ang
sa amin ng pumili, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na kahit sila ay mawala. Pero yung pag-ibig niyo, Panginoon, hindi pwedeng mawala. Pero yung biyaya, Panginoon, ay alam sa amin, Panginoon. Dahil sa inyong biyaya, Panginoon, kami ay naligtas. Kayo lamang po magtataas sa gabi ito. Maraming salamat po, Panginoon. Mataas sa palakpak po para sa ating Panginoon. Nagpaalang gabi po sa inyong lahat. Bago po tayo magpatuloy sa ating ginagawang worship service, batiin po natin ang ating mga katabi ng Happy Lord's Day. Dahil gabi na, sabihin natin sa kanya, Happy Lord's Night. Amen. This is the day na ginawa ng Panginoon upang tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos at sama-samang sumamba. Itaas po natin ang ating mga kanang kamay at sabay-sabay po nating sabihin ang salita ng Diyos. Nagliligtas. Ang salita ng Diyos. Nagpapagaling ng sakit at karamdaman. Ang salita ng Diyos. Nag-aayos ng buhay. Ang salita ng Diyos. Nagbibigay ng pag-asa. At ang salita ng Diyos nagpapala. Sabay-sabay po nating sabihin tonight, I receive the blessings in the Word. Ulitin po natin tonight, I receive the blessings in the Word. In Jesus' name, Amen. Amen. Manatili po tayong nakatayo at babasahin ko po sa inyo ang isang talata mula po sa aklat ng Micah o Mikas, Kabanata 7, talata 8. Ganito po ang ating matutunghayan. Sinabi ng mga Israelita, hindi tayo dapat kutsain ng ating mga kaaway, sapagkat kahit na nadapa tayo, muli tayong babangon. Kahit na nasa kadiliman tayo, ang Panginoon ang ating ilaw. Ito po ang salita ng Diyos. Panginoon, mapapurihan po kayo, madakila po kayo sa amin pong ginagawang worship service, Panginoon. Panginoong Jesus, ikaw lamang ang sentro at ikaw lamang po ang diwa ng amin pong ginagawang pagsamba, Panginoon. Sapagkat hindi po kumpleto ang ganitong mga pagtitipon kung hindi ka namin mapaparangalan at kung hindi namin itutuon ang aming mga mata sa iyo, Panginoong Jesus. At sa iyo lamang ginawang pagliligtas sa amin doon sa krus ng Kalbaryo. Salamat, Panginoon, dahil dakila ang iyong pag-ibig. Ipinakita mo, pinamalas mo iyong pagmamahal sa amin. Nung kami ay mga makasalanan pa, namatay ka para sa amin. Hindi nga po kami kapili-pili, subalit pinili mo kami. Hindi po kami kaibig-ibig, subalit inibig mo kami. Kami po'y mga patay sa kasalanan, subalit binuhay mo kami, Panginoon. Iniahon mo kami sa aming kinasasadlakan. Salamat, Panginoon, sapagkat ang pag-ibig mo ang kalakasan namin. At ngayong gabi, Panginoon, alam po namin na dadaloy ang inyong pagmamahal, dadaloy ang inyong kalakasan sa bawat isang lalaki at babaeng narito sa pamamagitan po ng inyong mensahe, sa pamamagitan po ng inyong mga salita. Let there be light in our minds. Let there be light in our hearts, Lord. And God, tonight, alam po namin, uuwi kami. May kaliwanagan ang aming lalakaran, ang aming mga buhay sapagkat nariyan ang iyong mga salita. Salamat po, Panginoon. Binabalik po namin sa iyo lahat ng papuri at pasasalamat. Sa tanging pangalan ni Jesus, ang lahat po ng mga anak ng Diyos, magsabi ng Amen! Amen! Palakpakan po natin ng Diyos. Mas malakas na palakpakan. Pwede na po may promo, mga kapatid. Pagpaumanin po ninyo ang aking tinig sapagkat
Ako po yung may kaunting sipon at ubo. Pero alam ko naman na naririnig niyo pa rin ang aking tinig. Tinig, amen? Lahat po ng hindi naririnig ng maayos ang aking tinig, mag-amen. Wala, hindi nila naririnig. Uulitin ko yung sinabi ko, lahat ng hindi naririnig ng malinaw ang aking tinig, magsabi ng amen. Ayun, kakaintindihan na tayo. Palakpakan po natin ang Diyos. Amen. Praise God. Isimulan ko po ang mensahe ngayong gabi sa pamamagitan ng isang kwento. Gusto niyo po ba ng kwento? Alright, so meron po ang kwento sa inyo. Ang kwentong ito ay akin pong hiniram sa isang booklet na ganito po ang pamagat. Okay lang maging malungkot at umiyak. Sinulat po ni Pastor Rico Villanueva. Ganito po ang kwento. Handa na ba kayo? Meron pong isang member ng church na lumapit sa kanyang pastor. At ang sabi, Pastor, kailangan kong maging matatag. Sa panahon ng pagsubok, dapat kong ipakita ang aking pananampalataya sa Diyos. Ganito ang nasabi ng member na ito sa kanyang pastor dahil siya ay dumadaan sa pinakamahirap na yugto ng kanyang parang may music. Ano po yun? I-Jonat, dyan ba yun sa ating computer? Ay, sorry, sa ating pala sa ating. Okay. Sorry, I thought it was in the computer. So, sige po. So, ulitin ko, sabi po ng member na ito sa kanyang pastor, Pastor, kailangan kong maging matatag. Sa panahon ng pagsubok, dapat kong ipakita ang aking pananampalataya sa Diyos. Ganyan po ang nasabi ng member na ito sa kanyang pastor dahil ang babaeng ito ay dumadaan sa pinakamahirap na yugto ng kanyang buhay. Nalaman kasi ng babaeng ito na ang boyfriend niya ng ilang taon ay may asawa na pala. Nalungkot ang kanyang pastor nang marinig niya ang balitang ito dahil nung huling beses na nag-uusap sila, nabanggit ng member na ito na malapit na siyang ikasal. Excited pa nga. At sa kabila ng natuklasan ng member na ito, itinuloy pa rin niya ang pakikipagrelasyon niya sa kanyang boyfriend sa pag-asang maayos pa ang lahat. Pero walang nangyari. At katagalan, napilitan din siya makipag-break sa kasintahan. Malapit na siyang mag-50 years old at hindi niya pa tiyak kung makakapag-asawa niya. Kaya grabe ang lungkot niya. Nahalata ng pastor na siya'y malungkot. Ngunit nilalabanan niya ito. Ayaw niyang aminin. Ayaw niyang ipakita na down siya kasi alam niya, ang Kristiyano dapat daw palaging masaya. Ang akala niya, hindi pwede ang maging matamlay sa mga Kristiyano kasi nga naman, ang itinurong awit sa church ay ganito. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang ba kayo alam na alam nyo din? Ngunit kalaunan, hindi na rin niya napaglabanan ang lungkot. Kaya ang sabi niya sa kanyang pastor ay ganito. Pastor, kapag ba Christian, bawal talagang malungkot? Hindi ba tayo pwedeng magluksa kahit na ang hirap-hirap na ng pinagdadaanan natin? Marami sa inyo, yan din ang tanong ngayong gabi. May lugar nga ba talaga ang kalungkutan sa isang Kristiyano? Pwede bang maging malungkot din ang mga Kristiyano? May lugar nga ba talaga ang pagtaghoy sa buhay Kristiyano? Ako po ay naniniwala, brothers and sisters, na ang tanong po na ito ay napapanahon dahil marami talagang tao ngayon ang dinadala ng lungkot dahil sa mga samot-saring bagay na nangyayari sa kanilang buhay. Kaya ngayong gabi,
May narapat ko kung pag-usapan ang paksang ito sa mensahe ko na aking pinamagatan, Panaghoy at Pag-asa. Ang paksang ito ay atin pong ipapaliwanag gamit ang karanasan ng isang propeta sa Biblia na ang pangalan po ay Prophet Micah o Mikas sa Tagalog. Yan po ang pinakamalapit na picture na nakita ko sa Google. So mapapansin mo parang malungkot yata ang propeta ito. Si Prophet Micah o si Mikas ay tinawag ng Diyos na maging propeta sa panahong talamak ang problema ng kanilang bansa. Atin pong silipin sandali ang mga problema kinagisnan ng propeta ito. Tingnan po natin ang Micah chapter 1 verse 3. Ang sabi po ng talatang ito, "Makinig kayo, lalabas ang Panginoon mula sa kanyang tahanan. Bababa siya mula sa langit at lalakad sa matataas na bahagi ng mundo." Verse 4, "Ang mga bundok na kanyang malalakaran ay matutunaw na parang mga kandila na nadikit sa apoy. At ang mga patag na kanyang malalakaran ay magkakalubak-lubak na parang dinaanan ng tubig na umaagos mula sa matarik na lugar." Nabanggit po ng propetang ito na yun daw mga bundok ng kanyang panahon ay matutunaw. Yung mga kapatagan daw ay magkakalubak-lubak. Ibig sabihin, ang kalikasan po nung panahon ni Propeta Mikas ay magulo. Ito po ay salaula. Wala sa ayos. Hindi niya nabanggit na may lindol. Hindi niya nabanggit na may pagputok ng bulkan. Hindi rin po niya nabanggit na may baha. Pero isang bagay po ang malinaw. Salaula ang paligid. Magulo ang kalikasan. Ito ay natural disaster. Sabi niya sa verse 6 and verse 9, sabi niya, "Gigibain ko ang Samaria at hindi na ito matitirhan pa. Pagugulungin ko ang kanyang mga bato, papunta sa kapatagan, nang sa makita ang kanyang mga pundasyon. Sapagkat ang pagkagiba ng Samaria ay parang sugat na hindi nagagaling, at tiyak na mangyayari rin ito sa Huda hanggang sa Jerusalem na siyang kabisera na lungsod ng aking mga kababayan." Nabanggit po ng propetang ito na sugat-sugat daw ang kanilang bayan. Giba daw ang mga ito at hindi na pwedeng tirhan ng mga tao. Sabi pa sa ibang kabanata, parang inararo at naging parang buntunan ang lungsod sa panahon ni Mikas. Ito daw ay nagmistulang basurahan at para bang isang lugar ng gera, war zone, sa sobrang gulo at pagkasalaula. Kakaiba ang pinabibilangang bayan ng lalaking ito, sadyang napakagulo. Sabi pa sa verse 11, "Mga mamamayan ng Shafir, bibihagin kayo at dadalhin na kahubad, kaya mapapahiya kayo." Nung panahon daw ng propetang ito, napakaraming tao ang binibihag. Kaya ang kanilang bayan ay nauwi sa isang matinding kahihiyan. Kung titingnan po natin, itong bansang ito, itong bayang ito, may pagkakahawig po ang kalagayan sa lagay ng ating mga kababayan ngayon. Marami po mga Pilipino ang nakikipagsapalaran sa ibang bansa. At sa kasawiang palad, ang ilan po sa kanila ay inaalila ng mga banyaga. Napakarami po na kwento ng mga OFW, mga kababayan natin sa ibang bansa ang pinagmamalupitan, iba ginagahasa, tino-torture. Naalala ko yung napanood kong balita noon sa TV na isa pong Pilipina ang hindi makontak ng kanyang pamilya sa loob ng maraming taon. Sinisikap nilang tawagan, bakit ba ito hindi makontak? Nalaman nila nung huli na nila nalaman ng kanila palang
minamahal na kapamilyang ito, matagal na po palang patay. Pinagmamalupitan ng amo doon po sa Middle East, hanggang sa ito po ay napatay na pala. At ang ginawa ng amo, isinilid sa freezer yung bangkay. At hindi pinapaalam sa pamilya. But later on, lumantad rin ang katotohanan, matagal na pala naka-freezer ang bangkay ng Pilipinang ito. Sige, siyan din po ang dinadanas ng mga kababayan natin sa ibang bansa. Pero gusto ko pong i-assume na mas malala pa ang dinadanas ng mga kababayan ni Mikas noong araw. Kasi nabanggit po sa verse na yan na ang tindi ng kanilang kahihiyan. Sabi naman sa verse 12, verse 12. Taga-Visayas. Verse 12. Mahal ko ba mga taga-Visayas? Verse 12. Okay, sabi po dyan, ang mga taga-Maro, ang pangit naman ang pangalan nitong bayan. Parang, ang marot mo. Ano yung pinost mo sa Facebook? Ang marot-marot mo. Ay, mapalaya na lang, maharot. Okay. Ang mga taga-Marot ay matyagang naghihintay sa pagtigil ng digmaan. So, wala daw tigil ang digmaan. Napakaraming digmaan. Kabi-kabila ang awayan at patayan noong araw. Muli may pagkakatulad po ito sa dinadanas natin ngayon. Kung kayo po'y palaging nanonood ng balita, ongoing pa rin ho ang nangyayaring gera sa Palestine. Ongoing pa rin ang gera sa pagitan ng Russia at Ukraine. At maging sa bansang Myanmar na medyo malapit sa Pilipinas, napakatindi po ng gerang nangyayari. But then again, gusto ko pong i-assume na mas malala ang dinadanas ng mga kababayan ni Mikas noong araw. Dahil ang sabi dyan, walang ceasefire, walang tigil ang digmaan sa kanilang bayan noong araw. Panay ang patayan. Sabi sa verses 14 and 15, kayong mga taga-Huda, magpaalam na kayo sa bayan ng Moreshet ka. Kakaiba talaga mga pangalan ng bansa noong araw. Ano? Bakit hindi na lang gamitin ng Mendez, Indang, Alfonso? Bakit ito yung mga pangalan ng bayan? Kanina, Marot, ngayon naman, taga-saan ka? Taga-Moreshet. Parang bakit pakinggan? Okay. Kayong mga taga-Huda, magpaalam na kayo sa bayan ng Moreshet ka. Dahil sasakupin na rin iyan ng mga kalaban. Sasakupin din ang bayan ng Akzib. Kaya wala nang maasahang tulong ang inyong hari mula sa bayang iyon. May mga bayan daw nung araw na sinasakop ng mga banyaga. Wala silang mga isla na inaagaw ng katabing bansa pero marami silang lupain. Ito'y sinasakop, inaagaw ng mas makapangyarihang mga bayan. Dagdag pa ng chapter 2, verse 8 and 9. Pero ang ginagawa ninyo, nilulusog ninyo ang mga manihirap, mga kapuspala, inaapi nila. Nilulusog ninyo ang mga manihirap kung mamamayan na para bang mga kaaway. Akala nila, pag uwi nila sa kanilang bayan mula sa digmaan, ay ligtas na sila. Pero yun pala'y aagawin ninyo sila. Aagawin ninyo sila ng kanilang balabal. Pinalayas ninyo ang kanilang mga kababaihan sa mga tahanang minamahal nila. At inaagaw ninyo ang aking mga pagpapala sa kanilang mga anak, kaya't mawawala ito sa kanila magpakailanman. So matindi daw ang kahirapan ng araw. Inaagaw na ang kanilang lupa, inaagaw pa ang kanilang mga tirahan, at pag naagaw na ang kanilang tirahan, pati ba naman yung damit na suot, aagawin pa sa kanila. Kaya nung araw po, panahon ni Mikas, yung mga mayayaman, payaman ng payaman, pero yun pong mga dukha, yung mga mahihirap, lalo po silang naghihirap. Kaya hindi mo na naisin na mabuhay sa bayan ni Mikas noong araw. Chapter 3 and chapter 4, verse 9 and 10. Sabi po, ay ganito. Kaya ngayon, umalis na kayo rito sa Israel. Anong bili ni Mikas? Umalis, no? Sabi, lumikas na kayo. Hindi na magandang tumira sa bayang ito. Naranasan niyo na po ba yan na pinapaalis kayo sa bayan ninyo kasi may krisis? Sino sa inyo naranasan na yan? Kami naranasan namin yan nung pumutok ang bulkan ng Taal. Sabi sa amin, lumikas na muna kayo at pumuputok na ang Taal. Lipat na muna kayo sa ibang lugar.
Natanggap niyo ba yung ganang utos? Nung kasagsagan ng pagputok ng bulkan taong 2020. Pero hindi po kami lumikas, tiniis namin yung pagyanig. Halos hindi kami makatulog. Eh kuryente ba ng mga araw na yun? Wala no? Grabe, tapos sabi, lumikas na kayo, pero tiniis po namin hanggang sa, yun na nga, punong-puno ng ashes ng abo ang bayan ng Tagaytay. Pero, mas magaan pa yun kumpara dito. Kasi pag tapos na ang pagputok ng bulkan, pwede na tayong bumalik. Pero sila sinasabi, huwag na kayong babalik. Doon na kayo sa ibang lugar. Mas maginhawa dito. Wala nang kwenta ang bayan natin. Umalis na kayo. Puro kahirapan dito. Sa laula ng ating bayan, masyadong magulo. Kaya sabi ni Mikas, umalis na kayo rito sa Israel dahil hindi na ito lugar ng kapahingahan. Hindi kayo makakatulog dito. Mga mamamayan ng Sion, bakit kayo dumaraing na parang babaeng manganganak na? Sige, mamilipit kayo sa sakit na parang babaeng manganganak na. Noong panahon ni Mikas, wala na daw kapahingahan ng mga tao. Sawang-sawa na sila sa mga sunod-sunod na nangyayari sa mundo, kaya para sila mga babaeng manganganak na at namimilipit sa sakit. Mamamatay sila sa gutom sa bayan ito. Kaya mas nanaisip nila na lumipat na lang ng ibang bayan. Chapter 7 verse 3, dagdag pa ni Propetang Mikas. Bihasa silang gumawa ng kasamaan, tinutukoy niya meron daw mga taong masasama ng araw. Ang mga pinuno at mga hukom ay tumatanggap ng lagay. Sumusunod lamang sila sa gusto ng mga taong kilala at makapangyarihan. Nagkakaisa sila upang baluktutin ang katanungan. Ang tindi daw ng korupsyon. Ang dami daw korap ng araw. Sa panahon natin may mga ganito din, pero mukhang mas malala ang korupsyon noong araw. Binabaluktot nila ang batas. Meron silang mga leader tumatanggap ng lagay at yung pong batas ay nawawala ng pangil, kaya yung mga mahirap ay lalong nahihirap. I hope sa puntong to nakikita po ninyo yung kinalalagyan ni Mikas. Nakikita niyo po ba? Kung gaano kapangit yung kanilang sitwasyon. I hope at this point nakikita niyo po na yung mundong ginagalawan ni Mikas, isang mundo na hindi mo na naising tirhan. Kaya mga kapatid, kung ibubuod po natin, kung atin pong susumahin, yung mundong ginagalawan ni Mikas, ganito po. Hindi kanais-nais tirhan ang mundong ginagalawan ni Mikas. Puno ito ng kalimlan at kadiliman. May national crisis, nasa state of calamity and emergency, may trahedya, sakuna, kahirapan, korupsyon, at digmaan. Maraming tao ang dumadaing at napapagod na. Marami ang natotroma. At kung nabubuhay ka ng panahon ni Mikas, siguro sabihin mo, doon na nga lang tayo sa Canada. Doon na lang ika tayo sa ibang lugar, tayo sa Europe. Mas masaya doon. Huwag na tayong magtiis sa walang kwentang bayan na ito. Ganun ang kanilang daing. Kaya sa part ni Micah o ni Mikas, masasabi natin, hindi ito ang best time para mag-ministry. Bakit ko po ito nasabi? Kasi nakakatroma ang mga nangyayari sa paligid at parang mas malala pa nga ito sa pandemic na ating dinanas. Parang hirap mag-ministry pag puro kaguluhan. Parang ikaw mismo mawawala sa katinuan ng ganito. Paano ka makakapag-ministry kung ang gulo-gulo ng isip mo? And yet, sa gitna po ng ganitong kaguluhan, doon siya tinawag ni Lord. Doon siya tinawag ng Panginoon na mag-ministry at mangaral. Pwede ba kalbitin mo ang iyong katabi? Sabihin mo sa kanya, huwag mong hintayin. Na ayos na ang iyong sitwasyon bago lumapit kay Lord, bago maglingkod kay Lord. Sa gitna po ng ganitong kaguluhan, doon nag-ministry si Mikas. Mga kapatid, marami sa iyo tinatawag ng Panginoon na maglingkod. Huwag po natin hintayin, Pastor, saka ako maglilingkod pag wala na akong utang, pag maayos na ang buhay ko, pag maayos na ang negosyo ko. Kapatid, ngayon pala, kayanin mo si Mikas, mag-aral ka na ng salita ng Diyos. Pwede ba akong makarinig ng Amen? So, ang lalaking ito'y tumayo
sa gitna ng mga taong nadidepress, sa gitna ng mga taong dumadaan sa mga malalang pagsubok ng buhay, tumayo ang lalaking ito at nangaral. Lahat ay depressed, lahat ay nalulungkot. So tumayo siya. At nung tumayo siya, ano kaya ang tinuro niya? Ano ang itinuro ni Mika sa mga tao upang harapin ang matinding kalungkutan? Marami sa inyo, alam ko, dumadaan din sa mga pagsubok ng buhay. Marami sa inyo dumadanas ng depression. Marami sa inyo ay nalulungkot. Kaya itong payo ni Mika sa mga taong nalulungkot, hindi lang para sa kanila nung araw, para sa iyo din. Amen. Tingnan po natin kung anong naging payo niya sa mga taong dumadanas ng matinding kalungkutan. Tingnan po natin yung chapter 1, verse 8. Nababasa niyo ba? Medyo maliliit yung letra, no? Sabi sa verse 8, ito ang payo niya sa mga taong nalulungkot. Ito daw ang gawin niyo, o tularan ninyo. Kaya't ako'y mananaghoy at malakas na dadaing. Lalakad na walang sapi ng paa at ako'y uungal. Basahin natin sa ibang salin kasi medyo malalim yan. Sabi sa ibang salin ay ganito. Sinabi pa ni Mikas, dahil sa pagkakiba ng Samaria, iiyak ako. Ano daw ang payo niya sa mga nalulungkot? Ay, umiyak ka, okay lang yan. Ano pa? Sabi niya, iiyak ako at magdadalang hati. Maglalakad ako ng nakapaa at hubad para ipakita ang aking mo daw itago yung kalungkutan mo, pakita mo. Sabi pa niya, iiyak ako ng malakas na parang asong gubat at kuwako. Sabi niya, umiyak ka daw na parang asong gubat at kuwako. Paano ba umiyak ang asong gubat? Sino dito nakakaalam? Pag daw nalulungkot ka, umiyak ka na parang asong gubat. May narinig ka pag ganong gabi, ako, isipin mo na lang, nagdadalang hati yun, huwag kang matakot. O, ito pa, verse 16. Sabi ni Mika sa mga nalulungkot, kaya, ano sabi niya? Magluksa kayo para sa kanila at ipakita ninyo ang inyong kalungkutan sa pamamagitan ng pagpapakalbo na parang ulo ng agila. Kaya pag may nakita ng kakatira at kalbo, alam mo, dumadaan siya sa matinding kalungkutan. Biro lang po yun. Okay, pero nung panahon ni Mikas, pag may kalbo, ibig sabihin, ay malungkot yan, depressed, may pinagdadaanan. Hindi ka mukha sa panahon natin pagka may kalbo, ay uso yan, no? Parang Derek Ramsey, di ba? Amen, Brother Dieter, Derek Ramsey, ang tipong ganyan sa panahon natin. Pero nung araw, iba, pagkakalbo ka, ay malungkot, dito nagdadaanan yan, kaya kalbo. Alright? So, ibuod po natin, tinig ang daming may guhit dyan sa mga verses na yan. Ano ang payo ni Mika sa mga natotrauma, nade-depress, napapadaing sa buhay? Sa mga nalulungkot, ito ang payo niya. Tumaghoy ka, dumaing ng malakas, umatungal, umiyak, magdalamhati, ipakita ang kalungkutan, magluksa. In short, huwag mong takasan ng lungkot, okay lang na maramdaman mo ang iyong lungkot. Pababawin ko po itong mga sinasabi ni Mikas. Para po bang sinasabi ni Mikas na pag nalulungkot ka, pag meron kang depression, pag humaharap ka sa crisis, eto ang pwede mong gawin. Sabi niya, okay lang umiyak. Laksan mo. Okay lang maging down. Okay lang magluksa. Kasama po yung ulo. Okay lang tumangis. Okay lang tumaghoy. Okay lang na maramdaman mo ang lungkot na yan. Go lang. Let it out. Hindi kita i-judge. Pwede bang tapikin mo yung katabi, sabihin mo sa kanya, okay lang na maramdaman mo yan. Sasamahan ka ni Lord. Amen? Alam niyo ba, kahit si Mikas ay propeta na, nakaramdam pa rin siya ng lungkot. Narinig niyo yung sinabi ko, propeta na to. Pero nalungkot pa din. Kumbaga sa panahon natin, bishop na yan ah. Pastor na yan ah. Ang tagal na yan sa ministry, pero nalulungkot pa din. Ano
tingin niyo sa mga bishop at mga pastor, hindi na tinatabla ng lungkot. Alam niyo ba, nalulungkot kami? Ako nga nalungkot kapag alam mo yun, yung minanicure ako, ang sakit ng pagkakatanggal ng intro, nalulungkot pa rin ako. Nabiro lang. Ang point dyan, lahat tayo pwedeng tabla ng lungkot. Walang pinipili ang kalungkutan. Pastor man, propeta man, pangkaraniwang Kristiyano, lahat po tayo pwedeng tabla ng lungkot. At ito pong si Mikas, tinablan din ng lungkot nung panahon na yon. At paano niya napagtagumpayan ang krisis na ito? Paano siya nakasurvive? Inamin ni Mikas yung nararamdaman niya. Hindi niya itinago, hindi niya itinanggi, naging honest siya. Napitin mo nga ulit ang iyong katawan ng maraan. Sabihin mo sa kanya, okay lang, maging honest kayo. Tingnan niyo po, anong ginawa ni Mikas? Tingnan niyo kung anong sinabi ni Mikas nung humarap siya kay Lord. Dumadaan siya sa pagsubok. Tingnan niyo yung prayer niya. Chapter 7, verses 1 and 2. Sinabi ni Mikas, hindi nung problema niya ha, ito yung nangyayari. Sinabi ni Mikas, I am happy! I am great! Kasi yan ang tinuturo natin sa church lagi eh. Pag malungkot ka, ang declare mo, I'm happy! I'm great! Tama naman yun. Pero kapatid, hindi lang yan ang form of prayer. Sa Bible, tinuturo din to. Tingnan niyo kung paano siya nakipag-usap kay Lord. Sinabi ni Mikas, kawawa ako. Para akong taong gutom na naghahanap ng mga natitirang bunga ng ubas o igos pero wala akong nakita ni isa man. Ganyan tulad ng sarili niya sa taong gutom. Kawawa. Di ba kapag gutom na gutom ka na, naawa ka sa sarili mo. Di ba yung tagal lang sinain? Sabi niya, ang ibig kong sabihin, wala na ako nakitang tao sa Israel na tapat sa Diyos. Walang natirang matuwid ang bawat isa'y naghahanap ng pagkakataon para patayin ang kanyang kababayan tulad ng taong naghahanda ng bitag sa hayop na kanyang huhulihin. Malakas ang pagtaghoy, malakas ang pagtangis ni Mikas. At yan ang naging tugon niya sa trahedya ng buhay at yan din ang nagpalaya sa kanya. Mga kapatid, brothers and sisters, ang pagtaghoy ay isang uri ng panalangin na itinuturo sa Biblia. Uulitin ko po, ang pagtaghoy ay isa ding uri ng panalangin na itinuturo sa Biblia. In fact, sa Old Testament, meron pong isang book na puro pagtaghoy lang. Alam niyo kung anong tawag sa book na yan? Book of Lamentation. Sa Tagalog, aklat ng panaghoy. Pero hindi natin masyadong pinapansin. Ayaw natin pansinin yung aklat na yun. Kasi, yan pa naman ito, puro paghihinagpis ang prayer dito. Huwag ito, tapo natin ito. Pero hindi po natin matatakasan na yan pala ay nasa Bible din. Pwede pala tayo lumapit kay Lord at maging tapat sa ating nararamdaman. Pag masaya tayo, di sabihin natin gano'n, ang saya ko ngayon, salamat. Pero hindi everyday gano'n. May mga araw, okay lang na sabihin kay Lord, Lord, disappointed ako ngayon. Lord, nalulungkot ako ngayon. Lord, pinaasa ako. Iniwan ako. Okay lang maging tapat sa iyong nararamdaman sa Panginoon. Amen. Tapik-tapikin mo ulit ang iyong katabi sa bandang batok. Sabi mo sa kanya. Sabi mo sa kanya, okay lang maging tapat kay Lord. Kadalasan kapag sinabi nating prayer, ang pumapasok agad sa isip natin, praise, thanksgiving, petition, positive confession, claiming the promises of God, shouting to the Lord. Pero hindi natin itinuturong ang pagtaghoy o pag-amin ng ating nararamdaman sa Diyos na isang prayer. Kasi nga malungkot ang pagtaghoy at ang tingin natin dapat ang prayer laging punong-puno lang ng faith. Yan ang iniisip natin. Ang pagtaghoy sa harapan ng Diyos
ay isa ding uri ng prayer. Na hindi ko sinasabi, paglabas mo ng NBI, doon ko magtatatago, Lord, ayoko na! Yung sinabing gano'n na, hindi ka sa katrabaho mo, ayoko na! Tinutukoy ko dito ay relasyon mo sa Panginoon. Na kung malungkot ka, huwag kang magkunwari. Sabihin mo, Lord, ito yung nararanasan ko ngayon. Ang ganda po ng sinabi ni Chris Wright, na isa pong theologian. Pag sinabi pong theologian, isang tao na nagpapakadalubhasa sa pag-aaral ng Biblia. Tingnan niyo po ang kanyang napansin sa pag-aaral niya ng Bible. Ang sabi niya, pakiramdam ng maraming Christians na hindi yata tamang magreklamo sa Diyos tuwing nag-worship tayo kasi dapat masaya tayong lahat. May implicit pressure na pigilan ang mga tunay nating damdamin dahil dapat may faith tayo. Kaya nakukunwari na lang tayo. Itinatago natin ang tunay nating damdamin, nilalabanan natin. Sa pagpunta natin sa church para mag-worship, natututo tuloy tayong magtiis at magtago. Sabi mo nga sa katabi mo, parang ikaw. Galing magtago, no? Naka-makeup, blonde ang buhok, parang ang saya-saya, pero deep inside, may pinagdadaanan pala. Sabi po ni Chris Wright, hindi ito nakakatulong para magkaroon tayo ng tunay na encounter with God. Kaya kapag may nakakagulat na sakuna o trahedya, sa halip na ipagtapat natin sa Diyos ang tunay nating nararamdaman kung ano-ano ang sinasabi natin. Okay lang maging honest kay Lord. Itong nagdaang pandemic, marami sa atin ang dumanas ng trahedya. Namatayan ng mga mahal sa buhay. Okay lang na mag-grieve, okay lang na magluksa. Sabihin mo nga sa katabi mo, season lang yan. Dadaanan mo, malalampasan mo. Amen? Brothers and sisters, hindi nakakatulong kapag ikukubli natin sa Diyos ang ating totoong nararamdaman. It is not mentally or emotionally healthy to hide your true feelings to God. Ito ang tanong, Pastor, katanggap-tanggap nga ba sa Diyos ang pagtagboy? Kasi hindi masyadong tinuturo yan sa church eh. Okay lang ba talaga ang tumaghoy? Mga kapatid, kung pag-aaralan po natin ang Bible ng malapitan at magiging careful tayo sa pag-i-interpret ng Bible, isang bagay ang makikita natin. Makikita natin na yung mga taong may malaking pananampalataya ay yung mga taong napakalapit sa Diyos. Tumaghoy din. Uulitin ko, makikita natin na yung mga taong may malaking pananampalataya at yung mga taong napakalapit sa Diyos ay tumaghoy din. Lagi natin sinasabi sa Bible, ang daming great men of faith. Ang lalakas ng pananampalataya nila. Nakakagawa sila ng mga himala. Pero isang aspeto lang po yun. Itong mga tinutukoy na great men of faith sa Bible, nagluksa din sila, tumaghoy din sila. Kaya po sabi ng aking kaibigan na si Pastor Rico Villanueva, nakasama ko po ito sa isang ministry before, ganito bang sabi niya, ang maganda sa mga tao sa Bible, nagpapakatotoo sila sa Diyos. Hindi nila binobola ang Diyos. Hindi nila tinatago ang totoo nilang nararamdaman sa Diyos. Kapag sobrang kanilang kalungkutan, pinapahayag nila ito sa Panginoon. Sa Bible, maririnig ang pagdaing ng isang tao sa individual lament. Karaniwang tinig ito ng isang taong hirap na. Gaya ng sinasabi natin, malalim ang pinagdadaanan. Pero ang maganda, anuman ang pinagdadaanan niya, meron siyang panalangin pwedeng sambitin. Lord, ang tagal-tagal naman. Nagpe-pray naman ako sa iyo. Lord, nakakatampo na. Lord, ba't ganito yung nangyayari sa buhay ko? Ganyan daw yung mga great men of faith nung araw. Naging tapat sila sa nararamdaman nila sa Panginoon. Kaya mga kapatid, ang maging honest
kay Lord ay hindi po pagpapakita ng kahinaan. Ang pagiging honest sa harapan ng Panginoon ay hindi po kawalan ng pananampalataya. Bagkus, ito po ay pagpapakita ng malaking pananampalataya sa Panginoon. Tingnan po natin sandali yung iba't ibang mga great men of faith sa Bible. Nakakala natin lagi lang silang masaya, pero ang totoo, naging malungkot din pala. Bigyan ko yung example, si Moses. Pag binabasa ko ang kwento ni Moses, parang naririnig ko siya na dumadaing at sinasabi kay Lord na ganito, pagod na ako. Lord, nangihina na po ako, patang-patana, ayaw ko na Lord. Sumo na ako. Tingnan po natin sandali yung prayer ni Moses sa aklat ng Numbers or Bilang, chapter 11, 14 to 15. Ito po ay kasagsagan ng kanyang ministry at ang bigat-bigat na ng ginagawa niyang pagpapastor ng araw. Naisip ko nga, yung pastor kaya ganito mag-pray. Ano? Tignan niyo po yung sabi ni Moises. Sabi niya, hindi ko sila kayang alagaang mag-isa. Dami-dami ng mga to. Napakabigat ng pasaling ito para sa akin. Pag sabi niya, kung ganito rin lamang ang gagawin ninyo sa akin, mabuti tayo mamatay na ako ngayon kaysa maghirap ng matagal. Kita ninyo, naging tapat si Moises sa nararamdaman niya nung kausap niya ang Panginoon sa panalangin. Tapikin mo ulit ang iyong katabi, sabihin mo sa kanya, okay lang maging honest kay Lord. Alam niyo ba sa Bible meron tinatawag na the weeping prophet? Pinakaiyaking na propeta sa Bible. Sino po dito iyakin? Taas ang kamay. Kung meron dito iyakin, hindi ka nag-iisa sa Bible, meron din iyakin. Lalaki pa. Siya po ay si Prophet Jeremiah. Kilala niyo si Prophet Jeremiah, no? Kasi lagi nyo pinakot ang Jeremiah 29 verse 11. For I know the plans I have for you, says the Lord. Diba? Favorite niya. Pero alam niyo ba ito si Prophet Jeremiah, pag binasa niyo yung mga sinusulat niya, lagi siyang umiiyak. Lagi na lang siya nagdadalamhati. Ang daming verse na yun, pero sasampulan ko kayo ng isa. Tinan niyo. Pag binasa natin itong verse na to, malalaman nyo kung sino yung paboritong banda ni Prophet Jeremiah. Jeremiah 9 verse 11. Ano sabi niya? Sana'y naging balon ng tubig ang aking ulo at bukal ng luha itong mata ko upang ako'y may iluha. Parang narinig ko na ito sa isang kanta. Upang ako'y may iluha sa maghapon at magdamag para sa aking mga kababayang namatay. O, alam niyo na kung ano ang paboritong banda ni Jeremiah. Anong paborito niyang banda? Pakisigaw! Aegis! Parang kapareho ng lyrics nung kinanta ng Aegis no? Hindi niyo yata maalala yung kinanta ng Aegis. Ano sabi ng Aegis? Sana'y may luha pa akong mailuluha at nang mabawasan ang aking kalungkutan, ang aking kalungkutan. Heto ako, basang-basa sa ulan, walang masisilungan, okay naman, walang tuloy ninyo. Sana may luha pa akong mailuluha. Pagtaas ka pa ng kamay ang aking kalungkot. Kasama ko yung ubo. Pero as you can see, may point po ang Aegis. Kapag daw bigat na bigat ka, hindi umiyak ka kay Lord. Kapag nabibigatan ka na, iluha mo ng mabawas-bawasan ng iyong kalungkutan. Eh bakit ba parang ang bawal umiyak pag sa Kristiyano na? Bakit ba itong kapatiran na ito, kami pa lang nakatindiin, nakatindig lang din. Kayaan mo na, baka nananaghoy. Huwag mo nang pilitin, baka iba yung, alam mo yun, yung
personal prayer niya sa Panginoon. Iba't iba kasi tayo ng kalagayan. Ilan sa inyo, masaya ngayon. Amen! Pero merong ilan sa inyo ngayon nalulungkot, disappointed, ang hina ng benta, nalugi, iniwanan ng iniwanan, pinaasa, tinu-timer, etc. etc. Hayaan mo lang siya tumaghoy. Okay lang tumaghoy. Amen? Alam niyo ba pati si Jesus tumaghoy din? Si Jesus na yun, ha? Alam niyo ba pati si Jesus ay tumaghoy din? Matthew 26 verse 38, sabi ni Jesus, kaya ako nasabi niya, ako'y puno ng hapis na halos ikamatay. Wow, talaga sinabi yun ni Jesus? Yes, yung Son of God na mismo nagsabi na ako nalulungkot din kagaya ninyo. Anak na to ng Diyos, Son of God, pero nalungkot pa din. Sabi sa ibang salin, ako'y lubhang nangingighati. Ano mapapansin po natin dito? Hindi itinanggi ni Jesus ang nararamdaman ng lungkot. Hindi niya tinakasan ang kanyang lungkot. Binigyan ni Jesus ng pagkakataon ang kanyang sarili na maramdaman ang kanyang lungkot. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag mong takasan. Okay lang na maramdaman yan. Okay? Hindi niya ito binaliwala, pinagtakpan o itinanggi. Bagkos ay inamin niya at sinalita niya ang kanyang kalungkutan sa panalangin niya sa Diyos. Ulitin mo, pakisabi sa iyo katabi, huwag mong takasan. Season lang yan. Alam niyo ba pag tinatakasan niyo yung lungkot, bawa may nangyari sa pamilya na trahedya, meron talagang kalungkot-lungkot na sitwasyon sa buhay mo at ayaw mong maramdaman yung lungkot, tinatakasan mo, alam mo kung saan yan pwede mauwi? Sa mga bagay na hindi ka nais-nais. May mga ilan na uuwi sa addiction. Bakit ba itong si ganito? Inom na lang ng inom. Takas ng takas. Nagiinom lagi. Yung pa na kaya siya inom ng inom, tinatakasan niya yung lungkot. Nagiging anesthesia niya yung pag-inom. Kasi pag umiinom daw siya, nakakalimutan niya yung lungkot. Sabihin, ayaw niyang maramdaman. Di ko po sinasabing lahat ng umiinom ay gano'n ang sitwasyon nito. Pero meron pong mga ibang tao na gayon, kaya may bisyo, kaya may ganitong addiction. Kasi may tinatakasan sila sa kanilang buhay. Kaya brothers and sisters, napakahalaga na ipapahayag natin ang ating mga kalungkutan, sama ng loob at pasakit kapag nananalangin tayo sa Diyos dahil ito ang magpapalaya sa atin. Tingin ka ulit sa katabi mo, sabi mo sa kanya, hindi ka imamarites ni Lord. Kwento mo sa kanya yung nangyari. Sabi mo sa kanya, magsumbong ka kay Lord. Hindi magagalit ang Diyos sa iyo kapag inamin mo ang tunay mong nararamdaman. Bagkus, ito pa nga ang makakatulong sa iyo na maging matatag kapag may suliranin kang hindi mo na halos makaya. Amen. Sa buhay, may mga trahedya talagang susurpresa sa atin. May mga mahal tayo sa buhay na mamamaalam. Hindi naman sila laging narito. Merong magkakasakit sa pamilya. Magiging down tayo. Makakaranas tayo na iwan ng isang matalik na kaibigan. May mga bubulagang problema sa negosyo at minsan pati sa ministry. May problema sa work. May mga prayers tayo na para bang hindi sinasagot ng Diyos. Mga kapatid, sa mga pagkakataon kagaya niyan, okay lang na aminin kay Lord na nabibigatan ka na parang susuko ka na.
Okay lang sabihin kay Lord na, Lord, para ako nawawala ng pag-asa, napapagod na po ako lumaban. Tulungan niyo po ako. Amen. Alam niyo ba pag hindi natin inilalabas yung lungkot natin, pag pinipigilan natin yung sarili natin na maramdaman yung lungkot, hindi pala yan nakakatulong sa atin. Pag hindi mo yan inilabas kay Lord, pag hindi mo inamin kay Lord na, Lord, nalulungkot ako ngayon, pwede palang maging lason ang kalungkutan sa katawan mo. Maaaring maapektuhan ang iyong pag-iisip, pakikitungo sa iba, pati na rin ang iyong kalusugan. Kaya nga ang sabi ng isang doktor, hindi daw maganda ang kalungkutan sa katawan, nataas daw ang sugar. Maaaring maapektuhan daw ang iyong immune system, puso, baga, atay, balunan, talitis, Betamax. Biro lang po. Ang point doon mga kapatid, nagiging laso ng kalungkutan kapag ka pinipigil mo. Pagka tinatakasan mo, kaya mo nang maramdaman mo muna kasi season lang yan. Okay lang aminin kay Lord na nalulungkot ka. Amen. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka nang humanap ng iba. Kaka-addict yan. Ginagawa mong anesthesia yung alak. Marami kasi tayong coping mechanisms, pero ang best na coping way, mga kapatid, lapit kay Lord, di ka i-judge ni Lord. Amen? May problema ka sa asawa mo, may problema ka sa anak mo, problema sa trabaho, kwento mo kay Lord, sabihin mo sa Kanya yung totoo mong nararamdaman, at okay lang umiyak. Hindi ka gaya ng mga tao minsan judgmental eh, no? Ikaw naman, napakaiyakin mo. Hina mo naman. Sus, para yun lang. Ako nga dati eh. Nagkalugin-lugin pa. Sus, yan sa'yo. Niwanan ka lang naman ng boyfriend. Napaka-simpleng bagay. Hinang-hina nito. Wow! Ang tao minsan ganyan. Pero iba kay Lord. Nakikinig siya bilang isang kaibigan. Amen! Kapag nailabas na natin ang nakakalasong lungkot sa ating mga kalooban, doon naman susuloy sa atin ang kalakasan, kagalakan at pag-asa na nagmumula sa Diyos na magpapatatag sa atin sa kabila ng mga suliranin natin sa buhay. Hindi ko po sinasabi na dahil ang tinuturo natin, okay lang maging malungkot, lagi na lang sambako lang mukha natin kagaya ng katabi mo. Hindi ko sinasabing, lagi na lang tayong malungkot, 12 months. Hindi po ganyan ang message ng Bible. Ito po ang message ng Bible, babasahin natin ulit ha. Ito lang naman ang punto ng Bible. Kapag nailabas na natin ang nakakalasong lungkot sa ating mga kalooban, doon naman susuloy sa atin ang kalakasan, kagalakan, at pag-asa na nagmumula sa Diyos na magpapatatag sa atin sa kabila ng mga suliranin natin sa buhay. Hindi kasi pwedeng magsama ang lungkot at galak sa kalooban natin. Kaya, yung lungkot, i-flash out mo muna. Once na i-release mo yan sa Panginoon, doon naman lilitaw ang kagalakan sa kabila ng pagsubok. Kaya mga kapatid, ito ang message ko sa inyo, let it out and take your time. Tingnan po natin si Micas. From chapter 1 to chapter 6, nagbibigkas lang siya ng, Lord, malungkot kami. Ilang chapters? Wala na akong pausap. Ilang chapters? From chapters 1 to 6, sinasabi niya, Lord, malungkot kami. Pero tingnan niya pagdating ng chapter 7, nung naibuhos na nila ang lungkot, nagbago sila ng tono. Chapter 7 verse 8, sinabi ng mga Israelita, tingnan, nagbago sila ng tono. Hindi tayo dapat kutsain ng ating mga kaaway sapagkat kahit na nadapa tayo, muli tayong babangon. Kahit na nasa kadiliman tayo, ang Panginoon ang ating ilaw. Nag-start na silang, alam mo yun, maging positive. Ang confession, hindi pilit. Kasi napawi na yung lungkot. Tumaghoy muna sila, then after nilang tumaghoy, napalitan iyon ng pag-asa. Sabihin nga natin, pagtaghoy, kagalakan.
Ulitin natin, pagtaghoy, kagalakan. Alin ang nauna? Tumaghoy muna sila, pero after that, doon naman sila dinatna ng kagalakan. At kung babasahin po ninyo yung last 7 verses sa aklat ng Mikas, mapapansin ninyo na yung mga tumataghoy kanina, sila naman ngayon ang mga masasaya, punong-puno ng pag-asa sa buhay, and very healthy ang emotions. Ibig sabihin, ang pagtaghoy, basahin nga natin sabay-sabay, 1, 2, 3. Upang mapuno tayo minsan pa ng pag-asa. Ang pagtaghoy sa Panginoon ay hindi pagpapakita ng pananampalataya, pagkos ang pagtaghoy na tungo sa ating pinalalayan. Amen. Mga kapatid, pinapakita po sa atin ng pagtaghoy ang kawalang kakayanan natin na tulungan at iligtas ang ating mga sarili. Ipinapakita sa atin ng pagtaghoy yung seriousness of sin na dahil sa kasalanan natin, we are living in an imperfect world at hindi tayo talaga kayang pasayahin ng karanasan natin. Pinapakita ng pagtaghoy sa Biblia na sa sarili lang natin, there is no hope. Kaya dinadala tayo ng pagtaghoy sa tunay na magpapasaya sa atin. Walang iba kundi sino? Si Kristo. Napakaganda po ng sinabi ni C.S. Lewis. Sabi po ng lalaking ito, if I find in myself a desire which no experience in this world can satisfy, the most probable explanation is that I was made for another world. Pag bored na bored ka, at parang hindi pa rin sapat ang mga karanasan mo para mapuno ang totoo mong hinahanap, yan daw ay senyales na hindi ka talaga taga rito sa mundo. Siguro pinasyalan mo na lahat ng magagandang buok sa Pilipinas. Natikman mo na ang mga masasarap na restaurant sa Pilipinas, pero parang may kulang pa rin. Bakit parang hindi pa rin ako masaya? Lahat na ng Zumba, dinaluhan ko sa Tagaytay. Sa Ayala Malls, sa City Hall. Saya-saya naman namin, pero pagkatapos parang may kulang pa rin. Dumating na po ba kayo sa punto ng buhay niyo na nasasabi ninyo, parang okay naman ang lahat, pero parang may kulang pa rin. Kapatid, yan daw ay senyales na ikaw ay hindi nilikha ng Diyos para sa mundong ito. Ikaw ay nilikha ng Panginoon. Ano sabi ni C.S. Lewis? For another world. At ano ang another world na yan? Yan ay ang piling ni Kristo. Sa piling ni Kristo, kay Kristo, si Kristo, sa piling ni Kristo, only Jesus can satisfy us. And in the midst of disappointments, we can find true happiness in Jesus. Amen! Meron po nag-post sa Facebook. Post mo to. Hindi, joke lang. Kakabahan ka. May screenshot ko, papakita ko sa inyo. Sabi ng post ay ganito. Tungkol kay Job, Satan thought he had taken everything from Job. But to Job, God was his everything. Alam niyo ba, bago dumamo sa eksena ito, sino sa inyo kilala si Job sa Bible? Yan si Job, dati siyang mayaman. Ekta-ektarya kanyang lupa, dami niyang alagang hayop. Mayaman. Buo ang pamilya. Sabi ni Satanas sa Diyos, sabi ni Taning kay Lord, nako, yan naman si Job. Kaya naman niya naglilingkod sa'yo, kaya naman niya tapat sa'yo, kasi nasa kanya ang lahat. Subukan mo kayang alisin ang lahat-lahat sa kanya, kundi isumpa ka niya. Kaya lang naman niya naglilingkod sa'yo kasi ang dami niyang blessings. Kaya lang naman niya tapat sa'yo kasi binibless mo siya.
Subukan nyo ngayon tanggalin ang lahat sa kanya, kundi sinumpakan niyang si Job. So anong nangyari sa kwento? Hinayaan ng Diyos si Satanas na alisin ang kabuhayan ni Job, alisin ang kanyang pamilya, namatay lahat ng kanyang anak, lahat ng kanyang ari-arian na wala, pati ang kanyang kalusugan. Kaya nakita po ninyo sa picture, sugat-sugat ang kanyang katawan. Inaasahan ni Satanas, susumpain niya ang Diyos. Nawala lahat kay Job, kayamanan, ari-arian, pamilya, damit, pati kalusugan. Inagaw lahat ni Satanas. Pero merong isang bagay si Job na hindi maagaw-agaw ni Satanas. Alam niyo kung sino yun? Pati pamilya niya naagaw ni Satanas namatay yung mga anak niya. But there is one thing na hindi maagaw-agaw ni Satanas kay Job. Si God mismo sa kanyang buhay. Kaya kahit wala na ang lahat ng bagay, kahit lahat ng bagay ay nawala kay Job, kahit namulubi na siya, si Job nanatiling masaya. Si Job patuloy na nagpuri sa Panginoon. Sabi ni Job, "Blessed be the name of the Lord. He give and He take away." Di ba kanta yun? Words ni Job yun. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. You give and take away. Oh, inspirado yung boses ko ngayon. Inagaw lahat sa kanya, pero masaya pa rin siya. Kasi at the end of the day, may isang bagay na hindi kayang agawin sa akin. Ang Diyos sa aking buhay. Mga kapatid, si Jesus bakit nasa buhay mo? Maaaring wala kang boyfriend ngayon. Maaaring wala kang mansion ngayon. Maaaring produkto ka ng isang broken family. Maaaring may karamdaman ka ngayon. Maaaring hindi mo pa naaabot ang mga pangarap mo sa buhay, pangarap ninyong mag-asawa. Pero kahit wala ang mga yan sa buhay mo, pwede ka nang maging masaya right here, right now, because you have Jesus in your life. And Jesus is enough. Amen. Manalangin po tayo lahat. Lord, salamat. Nakita namin na ang true blessings pala ay yung makilala si Kristo. Ang true blessings pala ay yung may Kristo kami sa aming puso. Lord, may mga bagay na pilit po namin inaabot. We try our best to be acceptable. We try our best to earn the appreciation of others. We try our best na hangaan ng iba't ibang mga tao. Gusto namin maging buo ang aming mga buhay. Hinahabol namin ang napakaraming bagay na pwedeng ibigay ng mundong ito. Na minsan nakakalimutan namin, ikaw lang talaga ang kailangan namin sa buhay. At mawala man lahat ng bagay sa mundo, Panginoon, mawala man ang lahat sa aming mga buhay, may mga disappointments man kami, Panginoon, may mga failures man kami. But as long as you are in our lives, Jesus, our lives are meaningful. Our lives are complete. Our lives are perfect. In the midst of the imperfections of our lives, we have you. We have you, Jesus. And you are the greatest blessing. There will be disappointments in this life. We can cry. We can feel the sadness that bad situations will bring.
But after the crying, after the mourning, joy will spring out of you. Because you will begin to see that despite of the things that happened in your life, Christ remains. And Christ is enough. Let us sing this song to the Lord. Can we sing the song, Christ is enough for me? We will sing the chorus. Oh, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. You are the heart's desire. You are the desire of our hearts. You are the longing of our hearts. The longing of the deep longing of our hearts. You are the cry of our souls, the happiness of our inner being. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Make this the prayer of your heart. There is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Amen. Magsitayo po tayong lahat. Tuwakan po natin ang tinapay. The body of Jesus was broken. Jesus emptied himself so he can fill you. Jesus' body was broken so you can be made whole. Jesus was broken so you can have peace. Father in heaven, I ask that you will pour out your blessings to everyone in this place. Fill them with your love. Fill them with your strength. And as we celebrate your body, we remember your body. We remember how blessed we are in Christ. How He sacrificed Himself for the cross, on the cross for our sakes, Lord. Tanggapin po natin ang tinapay. Ang hawak po natin inumin ay simbolo naman ng dugo ni Jesus. The blood of Jesus was poured out
was poured out for your cleansing, to make you righteous in the sight of our Father. Tanggapin po natin ang inyong. To God be all the glory. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Magandang gabi po sa ating lahat. Tunay nga pong napakabuti ng Panginoon. Ating narinig ang mga salita niya ngayong gabi ito. At alam po na ang Panginoon ay laging kaanda dyan, nakatanglaw sa atin ang ating pagdaan sa buhay. At alam natin na tayo ay merong pag-asa. Laging may pag-asa kay Kristo. Ngayon naman po ay dadako tayo sa ating COVID. Ilagay po natin ang ating kanang kamay sa ating dibdib at sabay-sabay po natin bigkasin. Kami ay nagpasya. Kami ay nagpasya. Kami ay nagpasya na magmahalan bilang magkakapatid. Ang isa ay para sa lahat. Ang lahat ay para sa isa. Ang lakas ng isa ay lakas ng lahat. Ang kahinaan ng isa ay kahinaan ng lahat. Kami ay nagpasyang magtulungan sa hirap at ginhawa. Ang bawat isa ay hugutan namin ng lakas. Kami ay nagpasyang sama-samang lumago bilang mga anak ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ang ngayon naman po ay dadako tayo kung wala po tayong mga guest. Tapos dadako na po tayo sa ating mga announcements. Sunday School for Kids for ages 3 to 11 years old. Ito po ay tuwing umaga po ng Sunday. Every Tuesday po, 5:30 to 7 p.m. Meron po tayong content meeting na true solas. Video fellowship via Zoom every Saturday po ito at 8:30 p.m. Meron po tayong Sunday worship services tuwing umaga mula alas 9 hanggang alas 11 ng umaga. Meron din po tayo sa gabi na nagsisimula alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Host na home prayer meeting for your family. May mga ganyan po tayo makikita sa ating group and pages. Praise and worship team is in need of keyboards, basics, lead guitarists, and drums. Volunteers can fill out of the form at the registration table. This is our community war room prayer sa PowerPoint webboard. Ito po ay sa March 3 po. 3 p.m. onwards, March 28 po. Good Friday, March 29, 4 p.m. onwards. At pagkakabag naman po ay 8 p.m. onwards, sinabi ko na passion play. Resurrection, Sunday, March 31, 5 p.m. to 7 p.m. Easter and Hunting, Sunday, March 31. Bago po tayo tumako sa ating exaltation gift, meron po muna tayong video presentation na bago. We will plant our roots in Christ. We were taught to abide in the light. When the day is as dark as night, with it we will be alright. Oh, 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 plant our roots. Oh, 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 we will live our lives for Christ. We will walk by faith and not by sight. We will trust in Him alone. We will go to the ends of the earth to show everybody the truth. He died for me. Magandang gabi po. Tadako po naman tayo sa pagbibigay. At sabi nga, ang pagbibigay po isang uri din ng pagsamba. Magbibasahin lang po ako ng dalawang verse. Dito po sa 2 Corinthians 8:1 and 2. Ako, baby wala. Ibig kong ibalita sa inyo mga kapatid,
ang nagawa ng pag-ibig ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang naging mahigpit na pagsubok sa kanila. At sa kabila nito, patuloy pa rin silang, maligaya rin pa rin silang nagbibigay. At tayo po kanina, yung kung sa totoong buhay, yung kakapakat sa turungan ni Joshua kanina, may katotohanan. Ang mga Kristiyano dumarating din sa pagsubok, may parating din na naghihirap ang kalooban, pero maganda talaga natin itong makita. Kapag tayo'y na kay Kristo, ito'y naisumbong natin sa Kanya, naiiyak, talagang luluwag ang ating puso, luluwag ang ating kalagayan. At nakita ko, kasi kami po isang mga magtitinda sa Mahogany, sa panahon po ngayon, may tagtuman. At talagang lahat naman ng Kristiyano na danas din sa panahon ganon. Pero makikita nyo dito, sabi nga dito ni Pablo, tungkol sa iglesia ng Macedonia, ito ay may matinding paghihirap. At sa kabila daw nito, naghirap man sila, masayang-masaya pa rin nagbibigay. At kaya sabi, dapat bang magbigay ang mga Kristiyano? Opo, dapat pong magbigay. Dahil po ito isipin po natin na ito ay yung lahat nating ari-arian o anumang bagay ay galing sa Kanya. At kanina po na ko din na naiisip ko na tinuturo din ninyo ni Joshua kanina, tayo po ay, di ba may pagkakataon tayo nanghihina? Pero kung nararamdaman natin na kasi pag ang nasa atin si Kristo, alam natin nasa sa atin siya, talagang tayo magkakaroon ng pag-asa. At kanina po nga dun sa pag-aawitan natin, halos maiiyak-iyak ako kasi damdam na nararamdaman ko 100% may katunayan. Nasabi, ang Panginoon ay laging tapat sa atin. At sa lagi din sinasabi dito, at sa mas mabuti magpakailanman. Kung tayo minsan nagiging hindi tapat sa Diyos, pero ang Diyos hindi nagbabago. Laging tapat, laging mabuti, at laging nasa sa atin. Siya ang tunay nagmamahal. Kaya po tayo, kung anuman po ang kalagayan natin, magbigay po tayo sa ganitong gawain ng maligaya. Kasi napakahalaga po lagi na pag po tayo ay nagbibigay mula sa puso. Pahina po, hawakan po natin ang ating dalaw at handog. Atin po itong panalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa tagumpay ng pag-aaral namin ng iyong banal na salita. Sa Panginoon, salamat. Lagi kang naririyan. Lagi kang nasa sa amin. Lagi kang tapat. Panginoon, alam po namin Panginoon ako pag nanghihina, ikaw lamang ang sagot ng lahat-lahat. Ikaw ang aming Ama, ikaw ang aming kaibigan na pwedeng sabihan ng lahat ng problema. At alam ko, Lord, kapag nasabi namin ito, luluwag ang lahat-lahat. May bagong kalakasan, may bagong pag-asa, may bagong tagumpay. Lord, basbasan niyo po ang kaloob at handog namin ito. Lord, kung may pagkakataon man na mahina ang mga negosyo, Lord, alam ko ikaw ay tapat sa amin. Never ka nagkulang sa amin. Kaya Panginoon, bilang mga anak mo, nararapat namin gawin ang bagay na ito. Magbigay sa ganitong gawain. Lord, alam ko, gagamitin mo pa ito sa pagpapalaganap ng iyong banal na salita. Lord, ang mga walang trabaho, kung may nalulupay-pay ng mga negosyo, Lord, kayo pong muli ang mag-aangat nito. Maging sa mga walang trabaho, Lord, magkaroon sila ng pag-asa at manangan sila sa inyo. Panginoon, ang gawa ng aming mga kamay, Panginoon, basbasan niyo po ito at ang gawa, Panginoon, lagi itong matagumpay. Binagalahan ko rin po, Panginoon, ang gabing ito sa aming pagtulog, pag-uwi, kayo po ang sumama sa amin. At Lord, bigyan niyo po kami ng kapayapaan
Alam po namin, Panginoon, ito ay mula sa iyo at ito yung kanyamanan namin. At bukas, pag nagising kami, mauna ka namin para salamatan. Maraming salamat po, Panginoon. At ang lahat ng ito ay samot na lang namin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Magbigay po tayo. This is amazing grace. This is a great love. That you would take my place. That you would bear my wrongs. You knew it was your life. That I would be set free. Oh, this is the same for all that you done for me. Let us all pray. May the love of the Father, the grace of the Lord Jesus, the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, amen. Amen.